Okay, so magandang umaga, ngayon ay Sabado. So alam naman natin na Biyernes talaga ang transfer ko. So kung makita nyo, kagabi nag-prepare na ako dito. Hindi ko lang kung nakapag-video ako kagabi. Pero anyway, ito natimplahan ko na siya ngayon ng A&B. So ang nilagay ko dyang sukat ng pH down nasa 12 or 13 ml. Yan, kung mapansin nyo, ayan, ang taas ng tubig. Dati, mas mababa, siguro mga 1 inch na mas mababa. Ngayon, tinaasan ko na, dahil dun sa na-experience natin doon, nagkamali ako ng timpla, masyado naging acidic. Nung last na check ko nga nung pH niya, nasa 5.5, 5.6. Pero hindi ko na siya binalikan ulit, so hopefully, okay naman. So, tinitingnan lang natin yung tubo niya from time to time. And yung easy nito, alam ko nasa 1.7. Hindi na kami 1.7. Ito naman, mamaya ko pa siya kukunan ng final reading. Pero ang nilagay natin na pH down dito, 12.5 or 13 ml. Then yung A&B natin na case solution ang ginagamit ko sa ngayon ay 100 ml. Yes po, 100 ml. Yung nakita niyo yung cup na ginagamit ko. Ito. Ito lang. Yan. 100 ml yung ginagamit ko. Yan. Kanina, palagay ko, sakto na yung mga 1.6, 1.7 siguro ang bagsak ng easy niyan. And, ayun, mamayang hapon, magta-transfer na tayo dito. Ang ita-transfer ko, mga 48. Kung hindi ako nagkakamali, ang problema ko kung saan ko ilalagay yung tatlo. Kasi yan, makita puno na to. Yan. Dito tayo naglalagay ng mga excess natin. So, yung last na transfer natin is nung 2. Yan. Yun no, 2. So, may sobra ditong, ilan ba to? 3. Pero mapansin mo, ang business to lumaki kumpara dun sa iba. Ano kayong dahilan? Actually, nag-refill na rin ako dito. Nag-refill tayo ng mga 4 liters dito. So, tumaas ulit. And, okay. So, focus muna tayo doon. So, natimplahan ko na. Mamayang hapon yung transfer natin dyan. So, mag-video din tayo dyan. So, delay tayo ng isang araw sa transfer day natin. Pero okay lang. May space naman tayo doon sa growing area natin. Actually, pwede pa siya doon magstay hanggang Monday or even Tuesday. Kasi Tuesday yung next transfer, next seeding day natin. Pero ayoko kasi mag-transfer ng sobrang late. Pero based dun sa mga napapanood ko, parang 8 to 15 days, yan, pwede ka na mag-transfer. Pero ako 10 days ako nagta-transfer. Pero ngayon 11 days or 12 days. Nung nakaraan yata 13 days ako nag-transfer. Kasi ang problema ko is yung mga paglilipatan. Ayun. So, okay. So, okay na tayo doon. Magta-transfer tayo mamaya. And dito, harvest na rin ako. Kasi, yan, matatakpan na siya So, ayaw ko sanang merong dito sa ilalim. So, unti-unti natin tinatanggal yan. Ang isa pa sa napansin ko, yung mga na-harvest ko dyan, meron din ako na-harvest na dalawa doon. Malaki yung mga nandun. Nasa 130 to 140 grams yung timbang niya. Ang pinagkaiba lang nila, yung nandito, Kratky, isang taniman lang natin, tapos hindi na natin pinakailaman. Ang pagkakaiba doon, dito kasi nagre-refill tayo. Dito. Ayan. Yung 6.6 natin, ayan, 6.6. Nagre-refill tayo dito. So, sa palagay ko, nakakatulong talaga yung medyo may level or medyo submerged yung ugat niya, pero may pagitan pa rin. So, yun yung parang nagiging practice natin dito sa setup na to. Kasi dito yung mga sobra-sobra natin, tas nagre-refill lang tayo from time to time. Lalo na pag may mga bagong tanim dyan, dapat mataas yung tubig. So yung mga matagalan na, katulad nito, kailan ba to? 6.13. Ayan, 6.13. Actually, malaki siya. Pero kung sabahin na to, ito 6.13 din to. Yan. Yun lang. Pero yun doon, yun napansin ko. Pero ano siya, nasa average 100 grams din, yung mga na-harvest natin doon. Yun nga lang dito, malaki yung naging difference. Siguro, sa location din, sa location lang din dito. So, yun yung pinag-aaralan ko rin. Kasi kung i-compare ko to dito, which is
Di ba 6'6 yun, ito 6'11. Actually, parang maliit to. Mas maliit yung mga growth dito. Pero kasi ang problema dito tayo medyo nagkaroon ng pest. So yun. Bala ko rin bumili nung parang Bacillus something yata yun. Parang organic siya eh, na pest control. Pero sa ngayon hindi ko pa pinapurchase, pero nasa isip ko na yon. Based dun sa napanood kong video kay Sir Ramos ba yon? Or Marcos, Sir Marcos ng Benguet from Agribusiness. Yun yung ginagamit niya, and weekly siya nag-a-apply nun. Pero dito kasi maliit lang naman yung tong farm natin, so ito possible kaya ko naman i-control hanggat maaari. Ang nilalagay ko dito is yung Amo foliar fertilizer natin, and sabi nila meron ding insect related yun, parang insecticide process, and organic din naman yun. Yan. So tinitingnan ko ba kasi ito naman yan, ganyan na peste. So matatanggal din naman agad natin sila, then sinusubukan natin makontrol yung pest using, hindi ko sure kung nakontrol siya yung sticky traps, pero nakikita natin yung mga pest. And dito sa last natin, ito yung medyo naapektuhan, itong side na to. Siguro dahil katabi siya dito eh. Dito kasi nag-start yung problema. Kaya yung mga ibang tanim natin dyan, pinagtatanggal ko na. Mostly yung colitis. Yan, tinanggal ko. Ito nga nag-curl yun down, sa palagay ko may problema. So, baka patayin ko na lang din. Pero harvest natin. Siguro bukas harvest ko yan. Para may panggulay tayo. Ayun. So, mamaya harvest yan. May mga insekto tayo dito eh. Pero ganon, hindi naman nila talaga nauubos lahat. Siyempre, ayaw natin paabutin na makaya nilang maubos lahat. Eh, no, ito. Damage na siya, oh. Trips yan. Trips. Dito naman, kaya lagi kong tinitingnan to. Possible kasi ito na yung next nilang targetin. Ayun, mukhang may tama na to. Ang problema kasi, nagsisimula pa lang to nung 2. So, ang harvest natin ito sa August 15, 17, mga ganun pa. Tagal pa. Yan. Hopefully, okay naman. And dito, nag-harvest tayo nung nakaraan, 2 pipino. Ito, medyo abnormal yung paglaki, pero malamang, hindi ko sure kung mag-a-abort pa to. Pero yung nandun naman sa gilid, baka tumuloy. Tapos ito, mukhang ito, tutuloy to. And nag-purchase na tayo ng Japanese cucumber, yung sengel ba yun? Sengel. So, start natin yun, doon ko siya isa-set up. So, magkakaroon tayo ng setup na pure coco peat. Then, meron tayong susubukan na setup. Papalakihin muna natin siya sa coco peat, yung sa cup. Yung 350 ml cup natin. So, after a month, ililipat natin siya sa soil. So, ganito kalaki yung container na paggagamitan ko. And, dilig-dilig lang muna tayo. Wala pa tayong drip. Pero, syempre, yun yung isa natin pag-aaralan. Then, moving forward, dito, or baka doon, gumawa tayong setup ng NFT. Dito, mini NFT lang. For trial purpose natin, and hopefully mag-okay. So, depende naman yun sa magiging result. And ito, yan, 15. Medyo masikip. Susubok tayo, kasi pwede naman akong bumili sa SM ng ganito, mga styroboard. 8 inches yung pagitan. Then, tingnan natin kung ilan yung mapagsisiksikan natin sa isang styrobox. May study ko na siguro yan. Siguro magkakaganon. Dito. Ganon. Ganon na lang siguro. Tingnan natin kung anong mangyari. Kasi kung 8x8, parang malaki yung space na mawawala dito sa gitna. Yan. Yan lang. Parang ang mangyari, mababawasan niya ng 5, so 10 na lang. Pero kung maganda naman yung bunga, diba? Bakit hindi? Titingnan natin yan. I-study din natin yan. So, ayun, yun lang naman pinaka-update ko sa inyo ngayon. So, part ng process natin, nakapag-prepare na tayo ng tataniman natin mamaya. Ang kulang ko na lang dyan, yung takip, kasi inaayos ko pa. Ito, mapansin nyo. Ayan.
Takip. Ito, binutasan natin. In-adjust natin yung butas. Kaya yung dito, pag lumaki sila, medyo siksikan dito, tapos ito medyo maluwag yung space dito kasi na-adjust ko ng kahit papaano. Yan. Oh, yun lang naman. Hopefully magawa natin yan slowly but surely. Kasi ang nag-aalat tayo, every box na mai-out ko, kunyari every week yan. So, nagsisave tayo ng 200 pesos per box. So, 600 pesos per box. So, yung mga binibili ko na related dito sa farming, doon ko binabawas. Tapos, pag naubos ko yun, ibig sabihin medyo napapadalas yung gastos natin and hindi nasusustain yung gusto nating flow. Yan. Basta yun. Hindi ko sure kung nagigets nyo, pero yun yung ginagawa ko ngayon. So, thank you very much. So, update ko na lang kayo. Then, gumagawa rin tayo ng additional product from our lettuce. Hindi lang tayo nagbebenta ng fresh lettuce. Kasi, with this setup, hindi talaga niya kakayanin yung volume. At hindi naman din ganun kalaki ang kita kung fresh lang ang ibebenta natin. So, gumagawa talaga tayo ng product to showcase yung itong mga fresh natin. So, salad. Then, syempre, gawin natin medyo unique. Kasi meron tayong kaibigan dito na naggaganito rin. Tas salad din parang value-added product din yung ginagawa niya. So, yun lang. See you next update. Bye-bye.